Zombie Apocalypse. So, ito na guys, yung ating challenge ampalaya na yung challenge ni Sis Ira Babes Vlog. So, nandito tayo sa taas ng bundok. Dito tayo nag-shooting. So, kita nyo dyan guys, mga kabahayan yan, dito sa aking area, sa Aglandia Place. At kung natatanaw yung kabundukan na yon, yan ay part na ng Turk side. Kasi itong Cyprus is divided into two parts. So, yun yung napunta sa Turk side, yung sinakop nila. So, dito is, yung mga kabahayan na yan na natatanaw nyo is Aglandia. So, ang area ko kasi is nasa pinakamataas na area ng Aglandia. So, dito tayo ngayon sa bundok. Dito tayo mag-shooting. Or dito tayo magkukwentuhan habang nakain tayo ng ampalaya. Ginayat ko na guys, malinis na rin. So, eto. Unang kagat ay para sa inyo. Hindi ko alam kung mapait o hindi. Ayan. Mapait siya guys. Pasensya na kayo dun sa maingay kasi may gumagawa ng bahay dyan. Ayun, kaya sila tuktok ng tuktok, maingay. Ganon. Mapait nga. Pero very crunchy siya. Diyos mo yung marimar. Ang pait. May konti akong asin na dinala. Ito. Yeah. So guys, dumating ako kwentuhan ko kayo. Dumating ako dito sa Cyprus 2008. So, OFW din ako. Doon sa first employer ko, nag-stay ako sa kanila ng 9 years. Malapit lang dito. Isa 20 minutes away lang mula dito sa bago kong place. So dito sa bago kong employer, mag 3 years na ako this coming December. So paano nga ba yung buhay ko dito from 2008? Yung pagsimula ko kasi part na siya ng Europe nung dumating ako dito. That year ay kati-change lang nila ng kanilang currency, which is pounds to euro. So ayun. Hindi ko na siya inabutan ng pounds. Anyway, noon, marami pang Pilipina dito noon. Super, ang dami nila. Kaya, at saka mas madaling kumita noon. That time, during those few years, kasi yung unang kontrata ko is 4 years. Mostly, ganun yung first contract mo pag pumasok ka dito. 4 years. Pero this past few years ay 2 years na lang. Yung sa mga baguhan dumarating, 2 years na lang yung kanilang kontrata. So kami lang noon na dumating noong mga around 2008 ganun yung 4 years. So paulit-ulit yung 4 years. So ang hirap noon kasi ako lang yung nandito sa Cyprus. Wala akong kamag-anak. Nakipagsapalaran lang talaga ako. So,
And then that time, nagpaaral ako ng dalawa kong kapatid with HRM. So, mahirap, diba? Mahirap magpaaral as OFW. Pamilya mo sa Pilipinas, mga kapatid mo, or anak mo magpapaaral ka. Ang hirap. So, pero dito, during those years, madaling kumita ng pera. Kasi nga, maraming mga Pilipina, maraming mga Asians, tinatawag nila mga Asians, yung mga foreigner dito na galing sa Asia, mga Sri Lanka, mga Bangladesh, mga Pakistan, ganun, yun yung mga tinatawag nilang Asians. So, ang madaling pagkakitaan noon ay magtinda-tinda ka. Siya na, magtinda-tinda ka ng gulay at nung kung ano-ano. So, nagtindera ako noon. Nagtinda ako ng gulay, mayroon kaming may isang Pilipina dito noon na residence, may malawak siyang taniman. So, ang tinatanim niya lahat is mga gulay na galing sa atin, mga produkto nating gulay. So, the best ang ampalaya. Okay? Sensya na ha. So, the best ang ampalaya, talbos, bunga, yun yung mga mabili. So, pagka bumili kami sa kanya nun, aangkat kami ng gulay, babagsakan niya kami early morning every Sunday or Saturday. So, babagsakan niya kami noon ng isang bundle lang na ganito, ibebenta niya sa amin ng 1 euro. Ang gagawin naman namin, hahatiin namin yon. So, yung 1 euro, magiging 2 euros na, di ba? And then, pagka umangkat ka ng 10 bundles, mayroon ka pang free. Ganon. Pagka umangkat ka ng kalabasa, magkakaroon ka pa ng, umangkat ka siya ng 5, magkakaroon ka rin ng isang free kalabasa. So, imagine guys, yung isang hiwa ng kalabasa, di ba, get siyang ganon. Ibebenta mo yun ng 150 euro. So, ganun ako kumikita noon ng extra income. And other than that, sa pagtitinda, ay namumulot din ako ng mga cans. Yung mga cans soft drinks, namumulot din ako nung ganun. So, lalabas ako sa employer ko ng early morning, as early as I can. Kasi pagka summer, maaga lumabas yung araw. So, pag sumibol na yung araw, lalabas na talaga ako. Karay ko na yung aking baon, sandwich, tubig, at saka yung aking heels. So, lalabas ako doon, nakachinelas, at saka isang nylon na paglalagyan ko ng mga mapupulot kong can soft drinks, yung mga empty cans. Yung mga basurahan, kasi nagkalat yung mga basurahan na yung maliliit lang sa along the road ba. So, itatapon mo na lang doon. Yung mga yun, sinisilip ko yun guys. Dinudukot ko siya kung mayroong mga can soft drinks doon. Empty cans soft drinks. So, dudukutin ko yun, iniipon ko siya. So, lalagay ko sa bag ko hanggang sa makarating ako sa city. Ayan. Bakit kanyo? Yun yung another extra income para sa akin. So, malaking katulungan. Ganun yung life ko noon. Habang ako'y nagpapaaral sa dalawa kong kapatid, which is kulang pa rin. Kulang pa rin. Pero, nakaraos din naman. Anyway. Pero yung isa kong kapatid, pasaway nga. So, hindi siya nakatapos. After that, pinag-aral ko ulit. Pero,
hindi na gaanong mabigat sa bulsa kasi nga mag-isa na lang siya noon na pinapaaral ko. So after that nakatapos siya. So within those years, masasabi ko yung pag-stay ko dito ng 9 years sa first employer ko, isa mahirap na masaya. Kasi mag-isa ka lang, napakahirap kumita ng pera. Alam ko, nagets nyo yun kasi kung ikaw ay OFW, talagang grabe yung pagsusumikap mo para lang kumita at maisuporta sa mga family mo sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nagpapaaral, ganun. Pero after that, kung tapos na yung mga paaralin mo ng mga kapatid or anak, mas madali na lang. Madali ka nang makakaipon, maiisip mo na yung para sa sarili mo, mag-ipon ka na lang, ganoon. So, natapos ako sa 9 years sa first employer ko. Nirelease na ako. Sa awa naman ng Diyos, nakahanap ako ng bagong employer. Which is, nandito ako recently sa kanya. Ayan. Medyo malamig ang panahon. So, ito na yung bago ko employer dito sa Aglandia. Mas magaan yung buhay ko dito bilang OFW kasi dalawa lang kami. Lola yung alaga ko, which is completely bedridden. Trabaho ko na lahat. So sa bahay, wala kaming ibang kasamang kasambahay dahil dalawa lang naman yung anak niya. At yung ang pait, guys. At yung mga anak naman niya, may pamilya na, bihira din silang dumalaw. Parang yung sitwasyon ni Lola, ipinagkatiwala na talaga sa akin. Kaya, napakaluwag ko sa oras. Maswerte ako kasi hindi ako tulad ng ibang mga OFW na may mga alagang mga matatanda na may kasama sa bahay, na mag-uutos pa. May mga kasama sa bahay na laging nakikialam sa trabaho mo kay Lola. Ganon. Hindi ganon yung aking sitwasyon. So, ang pait. Mas masarap pang mabigo sa pag-ibig, guys, kaysa kumain ng ampalayang hilaw. Mapait siya. So dito kay Lola, nalabas ako every Saturday. Kaya, dahil mayroon akong reliever na binabayaran din nila, ang balik ko na niyan ay gabi na. So, sa atin, ay madaling araw na ng gabi yung aking pagbabalik sa trabaho. Ganun. So, maluwag ako. Super luwag ako dito sa bago kong amo. Kaya, napakaswerte kong masasabi. Which is, maswerte ako. Nagpapasalamat talaga ako kasi since the year na naging OFW ako, ay napakaswerte ko sa mga employer. Mga natagpuan ko, mababait sila. Hindi tulad nung iba na namamaltrato, napapagdamutan ng pagkain. And then, pagdating sa sahod ay kulang. Hindi ko naranasan yung ganon as an OFW. Maubos ko ba to? Ang palaya. Isang slice na lang. Grabe. So, maaga ako nag-OFW, guys. At the age of
18, nag-start na ako nag-OFW. Sa Singapore ako nag-start mag-OFW. I worked there 15 years. 15 years. Bakit ako maagang nag-OFW? Dahil yun yung talagang gusto ko. Yung life during the 1980s, mahirap guys. Mahirap kitain ng pera. At saka bawat piso nun mahalaga. Kaya, tsaka kung mahirap yung buhay mo, simple lang yung buhay nyo, hindi mo masasabing simple, talaga mahirap yung buhay noon. Kaya, bakit nyo ba ginawa tong Ampalaya Challenge na to? Ano pa bang isusunod yung mga challenge? So, balik tayo dun sa kwentuhan ko. So, naging OFW ko, 18 years old. 15 years sa Singapore. Kasi po, ako yung panganay na babae sa 8 magkakapatid. Kaya ako nagpursige, which is nagpursige na mag-abroad dahil yun sa akala ko yun yung madaling pagkakitaan at saka yun yung madaling yung sigurado yung sahod mo. Hindi ko inisip na yung magiging hirap mo as an OFW, malayo ka sa pamilya mo. Hindi ko yun inisip noon. Hanggang sa nakasanayan ko na. Nakasanayan ko na yung buhay sa abroad, buhay na malayo sa pamilya, ganoon. So, ganun po yun guys. Pagka umuwi ako sa Pilipinas noon, saglit lang. Parang hindi ako mapakali na sa Pilipinas pagka nagbakasyon ako. Matagal na yung 1 buwan na mag-i-stay ako sa Pilipinas. Kasi, naisip ko yung gastusin ba, palabas na ng palabas, walang nag-iin. Kaya, pagka umabot na ako ng 3 linggo sa Pilipinas, gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang bumalik sa abroad. Kasi mas dito sa abroad, mas nakakaipon ako kaysa nasa Pilipinas ako. May ibon, no? Dumaan. Ganun guys. So, naubos ko rin yung ampalaya. Ito na lang yung matitira. Masarap din pala. Pagka nakakasanayan mo nang nguyain yung ampalayang mapait, hindi mo naramdam na mapait pala. Hindi tulad ng nabigo sa pag-ibig, matagal mo siyang iindain. Ayan, may bees. May patalasas tayo. Bees yan ha, kumapit siya dyan. So, mas mapait talaga yung mabigo sa pag-ibig kaysa kumain ng hilaw ng palaya. Ayan. Kasi, pagkatapos mo kumain ng palaya,
ay pwede ka nang kumain ng chocolate, pwede ka uminom ng tubig o uminom ng gatas. Mawawala na yung pait na naalasahan mo. Unlike sa nabigo ko sa pag-ibig, matagal mo siyang iindain, nandyan sa isip mo, nandyan sa puso mo, nasa alaala mo. Kumbaga ba, habang buhay ka ay iniinda mo pa rin yung pagkabigo mo sa pag-ibig or kung anumang pait sa buhay mo. Pag hindi ka nag-move on, hindi mo makakalimutan yon or hindi na maalis sa sistema mo. So, ayan guys, napahaba na yung ating kwentuhan, yung aking drama sa buhay. At yung honeybee ay nandyan. So, ito na yung natitira. Ayan, congratulations to me. Dahil naubos ko yung ampalaya, wala akong iuuwing iluluto mamaya. So, thank you guys. Salamat sa inyong panonood. At kung baguhan po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. At paki-like and share na rin. At ang ating notification bell ay inyo ding palimbang para po lagi kayong updated. Ayan guys. Thank you and God bless everyone.